Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya. Sa huling 3 gabi ng Batang Quiapo, tila ba mas lalong lumala ang kaguluhan sa Maynila. Dahil dito, tuloy ng kumilos ang magkapatid na sina Roberto at Miguelito upang palayain ang kanilang tuta na si Rigor mula sa bilibid. Ginamit ni Roberto ang kanyang mga tinatagong pera upang bumili ng maraming armas at kumuha ng karagdagang tauhan. Nang makarating sila sa bilibid, walang habas nilang pinagbabaril ang mga bantay at mga pulis na nakatalaga doon. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga presong natira ay kanilang inalok ng kalayaan, ngunit may kapalit ito, ang pagsama sa kanilang plano upang pabagsakin ang mayor ng Maynila na si Tanggol. Hindi nagtagal nagsimula ng maghasik ng takot ang grupo ni Roberto at Miguelito sa buong lungsod. Kaliwat kanan ang pagsabog ng bomba sa merkado at matataong lugar. Nagkagulo ang mga tao. Ang dating masiglang Maynila ay napalitan ng takot at pangamba. Dumating man ang mga pulis upang pigilan ang kaguluhan, hindi pa rin sila umubra sa dami ng tauhan na dala ng mga gerero. Habang nangyayari ito, lumabas si Tanggol mula sa City Hall upang alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang lungsod. Ngunit ang balitang kanyang narinig ay mas masakit pa sa anumang laban. Bihag ng mga gerero ang kanyang sariling inang si Martes, kasama pa ang maraming inosenteng sibilyan. Dito naman naisipan ni Miguelito na gamitan ng isang reporter na kanilang bihag upang magpadala ng mensahe kay Tanggol. Sa harap ng kamera ay sinabi nito na di ba ikaw ang tagapagligtas ng Maynila? Kung ganoon, pumunta ka rito at iligtas mo ang iyong ina. Isang hamon na hindi kayang talikuran ni Tanggol. Bago siya umalis, lumapit siya kay Lola Tindik at doon niya ipinangako ang isang bagay na ngayong gabi umano, tatapusin niya na ang kasamaan ng mga gerero. Mag-isa siyang sumugod sa kuta ng kalaban. Suot ang kanyang makapal na kalasag at armado ng malalakas at mahabang baril na handang harapin ang napakaraming mga kalaban. Kung dati ay may kasama siyang tropa sa bawat laban, ngayon ay mag-isa na lamang niyang haharapin ang lahat. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Roberto at Miguelito habang patuloy na lumalaban si Tanggol. Sa kabila ng dami ng kalaban, nagawa pa rin niyang makapasok sa loob ng gusali kung saan bihag ang kanyang ina at ang mga sibilyan. Doon nagharap sina Tanggol at Miguelito. Isang matinding bakbakan ang naganap. Barilan, suntukan at walang gustong umatras. Hindi nagtagal ay napuruhan si Miguelito sa laban. Nang makita ni Roberto ang kalagayan ng kanyang kapatid, alam niyang dehado na sila. Kaya gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Pinasabog niya ang buong gusali. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Ngunit hindi niya inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan ay nasundan pala siya ni Tanggol. Sa isang iglap, niratrat ni Tanggol ang bala si Roberto hanggang sa ito ay bumagsak. Ngunit matapos ang lahat ng iyon, isang nakakagulat na eksena ang ipinakita. Makikitang nakahandusay si Tanggol sa lupa at walang malay, habang ang kanyang inang si Martes ay naglulupasay sa iyak, hawak-hawak ang kanyang anak. Ang taong nagligtas sa Maynila ng maraming beses, ngayon ay nakikipaglaban para sa sariling buhay. At dito nagtatapos ang eksena. Ngunit ang tanong ng lahat, makakaligtas pa kaya si Tanggol o tuluyan na bang matatapos ang kasamaan ng mga gerero? At ano kaya ang magiging kapalaran ng Maynila sa huling kabanata ng Batang Quiapo?